Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:02 ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa isang taon na pala si Duterte, si Rodrigo Roa Duterte sa dahig o doon sa kulungan. Isang taon na, ang bilis po, ano? Ah, March 11 pala siya, dinala doon. O, nung isang taon. Ngayon ay ito, marami ang nagbablog na isang taon na nga doon si Duterte doon sa dahig. At wala nang tsansa na makabalik yan. Opo. O parang wala na rin pumapansin. Ang napansin ko lang wala nang pumapansin. Kasi nga, yung mga nilalakad ng mga abogado niya o nung mga supporter niya o yung mga DDS o yung mga kaalyado niya dyan sa politika ay napaka-imposible eh. Yung nilalakad nila, kinidnap daw eh. Hanggang ngayon, yan po ang nilalaban nila ay nakakaumay na, nakakasuya na o wala nang pumapansin. Bakit hindi sila humanap ng ibang paraan para makauwi? Ay kung sasabihin nila kinidnap, ay kinidnap. Yun lang ang kwan nila, kinidnap daw. O hinihiling nila sa Supreme Court na pabalikin. O hinihiling nila sa gobyerno na pabalikin. Ay wala na po magagawa ang gobyerno dyan. Wala na, pati Supreme Court, wala na po. Tapos na po yan. Kaya nga, ay nakakaumay na o nakakasuka, hindi ba? Yung mga advocacy nila. Opo. O. At nung isang araw ay sinagutan lang ko na nga yung sinabi nila na itay kami naman, hindi ba? Ay nagsasalita sila ng hindi nila alam eh. Hindi ba? Ano bang ibig sabihin yan? Hindi nga sentence yun eh. Kasi walang ibig sabihin. Oh, wala eh. Itay kami naman, ay ano bang ibig sabihin nun? Ay kayo ang makulong at palabasin si Duterte? Ay paano yan? Kung si Bungo, pwede ba yung kay Bungo? Yung salita na yan o kay Bato de la Rosa na kung saan ay ang ganda na ng buhay nila ngayon, hindi ba? O mga pamilya nila nasa Senado, hindi ba? Mga kamag-anak nila nasa Senado o paupo-upo lang dyan, hindi ba? Sumusahod. Ganun po yan eh. Mga kwan nila, yung mga tauhan nila, kasi may mga kwan po yan eh. Ang senador po, may mga tauhan yan eh. Na siya lang ang pwedeng magpasok doon. O ay ang ganda ng buhay nila. Sige nga, kung pwede nilang sabihin na itay kami naman o nagtatago na nga po si Bato, hindi ba? O at ito si Bungo, malamang ito bigla na lang kwan ito mawawala ito eh. Hindi natin alam kung pupunta na sa ibang bansa yan o magtatago na rin, pero hindi ata sanay magtago yan eh. Kaya nga ganun wala nang pumapansin dyan sa mga advocacy ng mga supporter ni Duterte. Ay ako nga hinihintay ko
Sa araw na ito, may malaking rally na magaganap. Yung mga supporter ni Duterte ay magsasama-sama na. Ay wala din di ba? Kaya nga, kaya nga totoo yung sinasabi ng mga ibang vlogger, wala nang pumapansin. Oh. At yun nga ang reason ko. Paano mong papansinin yan yung nilalakad nila parang wala sa hulog. Oh. Kinidnap daw. Ay hanggang ngayon, yun ang sinasabi nila. Oh, kinidnap daw si Duterte. Ay bahala sila dyan. Iyan ang sabihin nila. Pero habang tumatagal, unti-unti, habang lumilipas ang panahon, yung mga tao nagsasawa na dyan. Opo. Oh. Nagsasawa na dyan sa ganyang mga advocacy, kinidnap. Hindi ba? Aywan ko kung sino ang nagpromotor diyan. Hindi rin nila mailaban yan Kung talagang sa debate na ipaliwanag nila na kinidnap yan, hindi rin. Kaya ang nagpapaliwanag ay yung mga yung mga mabababang uri na supporter na kunyari nagtatanga-tangahan, hindi ba? Kunyari hindi nila alam. Pero wala nang pumapansin diyan At ito nga isinulat ko diyan parang panaginip lang. Ako nga hindi ko po inaasahan na makukulong si Duterte. Although na iyan ang isa sa panalangin ko sa Panginoon na sana ay bigyang hustisya yung pagkakulong ni Leila de Lima na mahigit 6 na taon po yan na nakulong. Mahigit 6 na taon. Senador po yan pero naipakulong nila dahil nga sa mga fake na ebidensya. Hindi ba? Fabricated na ebidensya. Ayan po. Kaya hinihiling ko po sa Panginoon noon, Panginoon ay igawad mo po yung hustisya. Oh, yun ang hinihiling ko. At malamang marami rin ang nananalangin at palagay ko lang ay dininig ng Panginoon. Kaya ganyan nakulong. Kahit na imposible, ay nakasulat naman po yan Kung nakikita natin na imposible, pero sa Diyos po ay walang imposible po Ayan po Oh. Kasi nga imposible, kasi hawak nila Hawak nila ang Korte Suprema po Oh, hawak nila yung mga tao na ang gagaling magsalita, hindi ba? Nagtataka nga ako bakit pati ito si Tuto Kausing kailangan daw dumaan daw sa korte bago dalhin daw sa dahig. Ay nung pinag-aralan ko naman yung mga nakasulat o doon sa pamantayan ng dahig ng ICC, wala namang ganun Walang salita. Pinag-aralan ko po wala kahit na isang salita na dapat idaan si Duterte o kung sino man niya nahuhulihin, idadaan sa local court. Walang ganun na nakasulat. Ang nakasulat po ay idadaan sa authority having jurisdiction. Yun nga, yung nakahuli. Pero ang purpose ay siguraduhin na siya yan o si Duterte yung nahuli nila. Yun ang purpose. Hindi doon sa titignan kung pwede siyang i-interim release. Hindi. Walang karapatan ang local court dyan kasi wala silang file. Wala silang pagbabasihan. Hindi dyan isinampa ang kaso. Bakit didesisyonan ng local court ngayon? Mali hindi ba? Ngayon, kaya nga ganun ang ginawa kasi nga nagbabalat kayo po ang tao Nag-plastic surgery
iniba na ang pangalan at yun nga, nanirahan na sa ibang bansa. Ganon. Kaya kung mahuli yan sa isang bansa, kailangan siguraduhin nung competent, hindi ba? Yung authority na mag-identify, at ang mag-identify dyan po ay, yung kaso ni Duterte, ang mag-identify dyan ay, una ay ang NBI. Kasi naandyan ang thumb mark natin eh. Pag mag-apply tayo ng passport, hindi ba? O, passport ba? O trabaho? O clearance? Naandyan po eh. O, kaya NBI. O, hindi po korte. Ay ito naman si Tuto Kausing eh. Korte daw eh. Pinipilit nila na inassume lang pala nila. Ayan oh, sabi oh, nakasulat oh, dadaan muna sa government authority having jurisdiction, yung nakahuli nga. Oh, ay di korte yan, sabi niya. Oh, di ba? Ganun po kabilis ang mga attorney kung magsalita. Di korte yan, sabi niya. Oh, pero hindi nila inaalala ano ba ang purpose. Bakit padadaanin sa, kung pwede nga lang, kung nagbalat kayo yan o nag-plastic surgery, padadaanin yan sa kwan sa health department para kuhanan ng kwan DNA, hindi ba? O yung laway, hindi ba? O, ganun po yan Kasi, Department of Health ang pwedeng gagawa nun. O pwede rin ng NBI kasi mayroon din silang ganyan Hindi ba? Yung DNA, hindi ba? O, ay bakit ipipilit ng iba, lalo na yung mga attorney, idadaan daw sa kurti, sa local court, bago dalhin daw sa dahig? Ay kalukuhan lang po yun. Hindi ba? Kalukuhan yan. At sinabi ko na, ang nakasulat sa Biblia, if there is a dispute, that too will go to the authority higher than them. And the authority higher than them will issue a verdict. And the verdict must be followed and will settle the issue. Ay ngayon, ay ito si Duterte ang pinakamataas, hindi ba? Pinakamataas na pangalan, hindi ba? O, pati nga Korte Suprema, hawak niya Pinakamataas na pangalan yun. Paano kang dudulog dyan? Hindi ba? Paano mong, ay kaya nga tama po yung mga ginawa ng mga kamag-anak ng biktima Tama yung ginawa nila. Na nakikita ko na may utak pa sila. May mga wisdom sila. Kahit na hindi nila siguro nabasa yung nakasulat sa Biblia na if there is a dispute, that too will go to the authority higher than them. Oo nga naman, hindi ba? Oo. Pupunta ka doon sa authority higher than you and the other yung kalaban mo. Oh. Kaya nga pumupunta kayo sa barrio captain o kaya sa mayor o kaya sa judge. Oh. Ganun po 'yan. Bakit naman ito si Tuto Kausing gusto papuntahin doon sa local court daw ng Pasay at yun ang magdi-decide kung i-interim release o ano. Ay, naku po. Hindi ba? Kalukuhan po yan. Ngayon ay ito nga natupad yung panalangin ng karamihan. At yan po Diyos ang kausap po dyan Diyos. Kasi alam natin na hawak niya ang pulis, hawak niya ang military, hawak niya ang Korte Suprema. Hawak niya yan At yung mga ibang politiko. Hawak niya ay kaya nga ay dumulog ang mga biktima o yung kaanak ng biktima sa Diyos at pinakinggan naman at yan na nga, nakakulong siya. Pero may isang dahilan po dyan. Bakit ganyan? Bakit ganyan ang nangyari? Ay kasi nga wag na nating isama yung utang niya kay Dilima, yung pinakulong niya.
na napakabigat po niyan ay ikaw ikukulong ka ng walang dahilan, di ba? Napakabigat po niyan. Wala kang kasalanan o inakusahan ka ng kasalanan na hindi mo namang ginawa, ay napakabigat po niyan. Yung iba nagpapakamatay dyan. Yung iba ayaw nang mabuhay. Kasi kini-question na ang justisya ng Diyos eh. Diyos ko, bakit nangyari ito sa akin? Ganun Pero nga, palagay ko ito si Dilima, kinahabagan po ito ng Diyos. Kinahabagan yan. At hindi siya nagpakamatay o hindi siya, ay kasi si Ninoy noon, si Ninoy Aquino po, nag-hunger strike po yan. Ang alam ko, 30 days hindi kumain eh. 30 days. Butot balat na. Yung pulso, halos hindi na daw makuha ng doktor. Pero buhay pa. Ayan po Ngayon, ito si Dilima, nakita ko yan na kinahabagan po ng Diyos yan. Yang ganyan. Opo. Iyan po ang hindi pwedeng talikuran ng Panginoon. Yang ganyan. Burn offering, ang sabi po ni ni King David, burn offering and sacrifices you do not desire. Sabi po ni King David sa Panginoon, burn offering and sacrifices you do not desire, or else I will give it. Kasi hari siya eh. Kaya niyang kumatay ng 100 baka eh. Burn offering and sacrifices you do not desire, or else I will give it. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit. A broken heart and a contrite spirit, this, O God, you will not despise. Ayan po Kaya ito si Dilima noon ay broken heart yan eh. Kasi nga ibinilanggo siya sa kasalanan hindi niya ginawa eh. Hindi ba? Ay malamang tumawag din siya sa Panginoon at inaamin naman niya eh. Kung hindi ako nanalangin sa Panginoon o hindi ako kumapit sa Panginoon ay wala. At ganyan po talaga ang tao. Pag hindi ka kahabagan ng Panginoon, magpapakamatay ka eh. Ngayon, kasi nga naandun ka sa lowest level. Yung contrite spirit and a broken heart. Yung nga iba, broken heart lang, hindi ba? Yung mga bigo, hindi ba? Yung mga iniwan ng kanilang mga asawa, hindi ba? O yung mga boyfriend, hindi ba? Nagpapakamatay na eh. Pero nga, kung nakahabagan ka ng Diyos, magpapadala ng isang tao na magpapaliwanag sa iyo. Usually, mga born again. Ganun yan. At iyan nga pero ang tatalakayin ko po dito ay hindi na yan yung ginawa lang ni Duterte sa Panginoon. Kasi nga ay nagbagaling po siya hindi ba? Dito po ako magpo-focus pero alam ko tinalakay ko na ito. Ngayon, nagbagaling siya sa harapan ng mga tao, ng publiko, sa harapan po ng media, nang bagaling siya kasi ay tinatalakay yung creation. Ang tinatalakay po nila doon ay si Eva at Adan, na bakit daw may original sin o bakit ipinamana sa tao o ay bakit daw may ahas, ay God is stupid, sabi niya. Bakit hinayaan na may ahas? God is stupid, sabi niya who is this stupid God? Ngayon ay pagbabayaran niya po yan. Pagbabayaran niya ay bakit hindi niya pagbayaran yan ay ito po nakasulat po sa Biblia Isaya, pumili po ako ng 3 para patunayan ko na pagbabayaran niya. Opo. Isaiah 42 verse 8 at ito ginamit ko na po ito I am the Lord. Sabi po ng Panginoon I am the Lord and that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to
curved images. Ayan po ang sinabi dyan. Hindi ba? I am the Lord, and that is my name, and I will not give my honor. Sa iba kasi honor pero dito glory. And I will not give my glory to another. Papayagan ba niya yan? Nasasabihan siya ng, who is this stupid God? O God is stupid? Hindi po. Ayan, pagbabayaran niya yan. Hindi ba? Ayan, nakabilanggo siya. Hindi ba? Nor my praise sa curved images. Hindi daw ibibigay ng Panginoon yung honor niya at saka yung praise, mga praises. Ngayon ay Psalms 83 verse 18. May they know that you alone, whose name is the Lord, are the most high over all the earth. Ayan po ang nakasulat sa Psalms. Ay sinabi po ni David ito na ang pinakamataas ay ang Panginoon. Hindi ba? Ay si Duterte. Ano ba yan? Ay tao lang yan hindi ba? Tao lang yan. Ay nagmagaling, hindi ba? Pero alam ko yan, turo ni Kibuloy yan. Matagal ko nang narinig yan sa mga pastor, sa ibang pastor. Pero pabiro lang. Bakit nga hinayaan ng Diyos na may ahas? Pabiro lang yun. Pero hindi nila sinasabi na istubito ang God. Wala silang sinasabi na ganun. Para lang kini-question nila, para for discussion, for the sake of discussion, para lumawak yung kaalaman ng tao. Pero nga ay lumagpas si Duterte, hindi ba? At yan, alam ko yan, galing yan kay Kibuloy. Na sinabi niya, who is this stupid God? Ay, pagbabayaran niya yan. Kasi nga, ay nakasulat din dito Psalms 83 verse 18, may they know that you alone nga Diyos, hindi ba? You alone. Isa lang niya, hindi ba? Whose name is the Lord, are most high over all the earth. Hindi ba? You alone. Hindi ba? Yung Diyos lang, siya lang. Mga piki lang ito sila Kibuloy at saka ito si Duterte. Piki yan. Na kunyari sila ay magaling. Pero po, pinalakpakan nga sila doon Yung po ang nakakapagtaka sa mga Pilipino. Bakit? Papalakpakan mo yung gano'n, hindi ba? Ay kasama din sila dyan. Malamang, kung pinupuri nila yung gano'n. John 17 verse 3, ito po nakasulat, now, this is eternal life. Si Jesus Christ po nagsalita dito, na inirecord ni John. Now, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ayan po. Malinaw po yan, hindi ba? Malinaw po yun Ang eternal life daw ay yung makilala natin yung tunay na Diyos. At saka si Kristo na kanyang isinugo. Pero nga hindi mo naman makilala ang tunay na Diyos kung hindi mo makilala si Kristo. Kasi siya ang nagpakilala sa Diyos. Siya ang in human form siya po ang nakausap, ang nahawakan, ang nakita o nagdemonstrate papaano yun yung sinasabi sa Biblia. Dinemonstrate niya o ipinakilala niya o lahat yun kaya ang unang makilala muna ay si Kristo bago yung Ama niya o yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ulitin ko lang now, this is eternal life. Ayun nga, eternal life daw yun that they may know you. Yung makilala ka. Yung makilala yung Diyos. And the only true God. Hindi ba? Nakasulat po and Jesus Christ whom you have sent. Ngayon, dito ay, alam nyo po kaya nga gumaling ako sa debate kasi nga ay pwede balibalik ta rin po ito na iuna mo yung yung Jesus Christ, the only true God.
iba po ang meaning yun. Pero kasi dito, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Pero po, si Jesus Christ po nagsalita dito eh. At si Jesus Christ, alam natin, ay binababa niya ng isang bahagdan ang kanyang sarili. Hindi mo siya makikitaan ng mapagmataas. Pero pagdating kay John, nung si John ang nag-describe kay Jesus Christ, nung dinescribe niya si Jesus Christ, and this is the true God. Yan po ang sinabi niya. Pwede yun kasi nga yun ang pagkakilala niya eh, di ba? Yun ang pagkakilala niya eh. Oh, kaya yun ang isinulat niya doon sa 1 John. Oh, kaya nga po malawak po ang Biblia eh. Hindi pwedeng isang verse lang ay yun na yun, hindi po. Ang pagkakilala naman ni John kay Jesus Christ, and this is the true God. Yan po. Pero ay bahala na kayo kung ano ang pagkaintindi nyo. Pero ay ang mga apostolis po eh, yun din ang kwan nila eh. Oh, si Thomas, hindi ba sabi niya, my Lord, my God eh. Tinawag din niya si Jesus Christ na my God eh. Oh. Hindi naman sinawata, hindi naman kinorek ni Jesus Christ. Oh, kaya ay kung ganun ang pagkakilala nila, ay okay lang yun. Oh, pero si Jesus Christ, sinabi niya na isinugo siya o ang ama niya ay Diyos o nanggaling sa Diyos. At yun nga, sinulat din ni John na in the beginning, the Word was with God and the Word was God. Ay kaya nga Diyos din eh. Hindi ba? Doon sa unang 1 John po, kung yun eh, chapter 1 ng John, hindi ba? Oh, kaya nga hindi natin pwedeng ito si Duterte ay winalang hiya niya ang Panginoon o ang Diyos na sinabi na yang ganyan na hindi niya ibibigay ang honor sa iba eh, hindi ba? Ayan, pagbabayarin niya yan. At palagay ko nga, ay yan na. Pati ang mga alipuris yan, yung mga yung pumalakpak po nung mga araw na yan, nung sinabi niya na, who is this stupid God? Kasama sila dyan. Opo, at ito nga ay, malamang ito pati si Sara Duterte ay kwan na ito eh, talagang pabulusok na eh. Kasi nga ganyan, may mga utang sila na dapat pagbayaran. O sige po at hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig ay dinadalayan ko po na sana tayo ay mabigyan ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.